So ayan, good morning mga ka-PJ. Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday po sa lahat, no? Makbat tayo ngayon kahit linggo. Yan, so medyo tinanghali tayo ngayon. Sarap ng tulog talaga. Iba talaga pag nasa bahay. Sarap ng tulog. Sarap ng tulog, hirap bumangon. Ganun talaga. Okay lang yan. Importante nakapahinga. Naka-umpisa tayo, mga 4:30 na tayo nakapagsimula. Dito, kinakabahan tayo pag ganito. Hindi tayo sanay kasi na tanghali. Wala kinarawas ko pa Ako na nagkarawas. Kasi nagising tayo alas 3 lang. Madumi. Mula nga pala kahapon, kaya madumi siya. Ganun talaga siya pag umulan. Yun. Kahit kakakarawas mo lang marumi, di kailangan mo rin karawasin ulit. Kaya kinarawas pa natin. Ako na lang tumira kasi pag pakarawas mo sa labas, lalo na tayong tatanghaliin. Dahil nga siyempre maraming magpapakarawas kapag ganyan na umulan kahapon tapos ngayon bibiyahe ka. Sigurado yan, maraming magpapakarawas yan, mga taxi. Kasi madumi nga yung sasakyan. Kaya ako na lang tumira. Ngayon ay naka 3 pasahero pa lang tayo. Malalapit lang. So nandito tayo ngayon sa Del Monte, no? Quezon City. Dito tayo naghatid ng pangalawang pasahero. At meron tayong kukunin ngayon, pangatlo. Pang 500 ko pa lang yata to. Sige lang. Tiwala lang. Pero sa totoo lang, pag ganito talaga na tinatanghali ako iba yung pakiramdam. Hindi kasi ako sanay talaga na bumiyahe ng tanghali. Sanay ako yung madaling araw pa lang, mga alas 2 pa lang, alauna ng madaling araw, yan, ganyan. Kasi alam ko mahaba pa yung oras Saka hindi kasi ako sanay talaga na umaabot ng alas 10 ng gabi, alas 9, ganyan. Gusto ko pagdating ng alas 6, alas 7, pahinga na. Sanay ako sa gano'n na sistema. Pagdating kasi yun na yung na na rin ako pagka tanghali ka na lumabas, abutin ka ng gabi na. Para kasing puyat na puyat ka Ayun ang pakiramdam ko puyat na ako pag umabot na ng alas 10 na, alas 11 hanggang alas 12. Nabukasan yan, ganyan din gagawin mo, tanghali ka na rin ulit bibiyahe dahil nga siyempre babawi ka So malapit na tayo dito sa ating pick up. Ngayong nga pala ngayon, April 6, 2025 na Bilis lang ng araw. Ito mga ka-PJ, malapit na ako. Bawal natin ipakita yung ating pasahero sa camera. Baka tayo'y matuli ni Grab. Okay, so tara. Mamaya ulit mga ka-PJ. May nagtanong si Idol Mike Padiris, tinatanong niya kung ilang taon na raw. Kung ilang taon na raw ako. Sasagutin natin yan. Hindi natin kinakaya yung edad natin. Sa totoo lang 41 pa lang po ako. Mukha lang akong matanda siguro tignan, hindi bagay. Yung edad ko hindi bagay sa aking itsura, kasi nga 41 pa lang ako. December 3, 1983 ipinanganak. Batang 90s. Pag sinabi mo kasing batang 90s, dapat nung 1990s naglalaro ka na, di ba? Ganon yun, 7 taon. Yan, pasok yan sa batang 90s. Yun nga lang, mukha na tayong matanda. Alam mo kung bakit, Idol? Kasi galing tayo sa probinsya, galing tayo sa mahirap, taga-bukid lang po ako. Sanay tayo mag-araro. Nakalimutan ko sa Tagalog tuloy yung sa Bisaya yung piko, bang piko. Mag piko ba kayo magtanong magmais. Ayan, ganyan. Sanay tayo dyan. Manakaay ka sa lubi. Tapos manangko og tuba. Okay, sa mga Bisaya. Mahilig ta sa manangko og tuba. Hindi tayo nag-ano doon sa hindi sa atin. Yung sa tatay ko kasi meron siyang meron siyang sanggutan pa sa Bisaya. Ayan. Tangkoon na to na kay higupo. Hindi nga yun. So bata pa lang kasi tayo, sanay tayo sa trabaho, bata pa nga lang ako 5 taon pa lang ako, driver na ako hindi kayo niniwala, driver ako ng kalabaw. Yung kurmata. Kaya ito yung nadala ko ngayon. Dahil nga hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral, high school graduate lang tayo, Kaya yun, na
driver tinong bata, dala-dala natin siya hanggang nito ngayon, pagtanda na. Dati rin po akong lineman sa Meralco. Maakyat tayo sa poste. Yun nga, dahil nga galing tayong probinsya, sanay tayo umakyat ng puno ng niyog, no? Kaya pagdating natin dito sa Maynila, sinubukan natin na mag-apply sa lineman, no? Uso pa kasi noon lineman, pakyat yung poste na yan. Sanay tayo umakyat sa puno eh. Kaya nga lang napasok na ako sa sa Meralco. Ewan ko ba, parang ano talaga eh. Minsan kasi meron kanya-kanya kasi tayong ano talaga eh. Parang hindi ko talaga siya, parang hindi ako masaya doon sa pagiging lineman. Parang hindi ko talaga masyadong iniintindi yung trabaho. Hindi ko siya gusto. Parang pagda-drive talaga yung mas gusto ko. Kaya nung habang nasa nasa Meralco, no, pag nagpapahinga kami noon sa tanghali, nagtatago na kami sa ilalim ng puno, mainit eh. Tapos ng trabaho, yun, pinakialaman ko yung yung sasakyan ng Meralco. Inaatrasabante natin yan. Dahil nga malakas yung loob natin, hindi pa tayo marunong mag-drive. Kumuha na kagad tayo ng lisensya. Yan, napunta tayo sa pagdadrive. Kaya nga napunta din tayo sa pagiging taxi driver. Hindi pa ako marunong mag-drive noon nung apply ako sa taxi. Kaya nga naranasan ko, pasahero yung nag-drive eh. Kasi sabi ng pasahero, kuya nagmamadali kasi ako, nakikita kasi niya para ipatay ng makina eh. Tas siyempre kapag bago ka pa lang, halata ka kasi ng mga bitirano na driver, halata ka, hindi ka pa masyadong marunong. Kaya nahalata siguro eh, nagmamadali sila. Nakiusap yung pasahero, baka pwede sila daw mag-drive. Siya pa nag-drive ko, siya nagseminar sa akin, tinuruan ako mga diskarte kung paano. Ganito lang yan kuya, pag overtake ka, dapat hindi pa bigla-bigla, dapat lang, unti-unti yung magpasok mo, hindi pa pwede yung bigla naman lang silang ikakat. Kaya sa pasahero tayo natuto. Sa tamang pagmamaneho. Dahil hindi pa naman talaga tayo marunong eh. Di ba? Uso naman nun. Pera ka lang, makakakuha ka na ng lisensya eh. Ngayon kasi medyo mahigpit na eh. Okay? Inaamin ko yan na hindi ko kinakahiyayan. Talagang doon tayo dumaan. Kaya isa rin siguro sa dahilan kaya hindi rin tayo tumagal sa Meralco, no? 2 taon lang din tayo doon eh. Bata pa naman din kasi ako noon. 18 lang ako nung napasok sa Meralco eh, hanggang 20. Kaya nga 20 years old tayo nagsimula din ng mag-taxi. Kaya isa rin siguro sa dahilan kaya hindi ako tumagal talaga sa dahil talagang hindi ko siya masyadong gusto, no? Kanya-kanya kasi tayo ng gusto eh. Di ba? Katuwiran ko noon nung bata pa ako eh. Sabi ko, nagpunta nga ako sa Maynila kasi nagsasawa na ako dito sa bukid. Magbubungkal ng lupa, mag-aararo. Tapos pagdating sa Manila, ganoon din yung trabaho ko. Kasi siyempre pag nasa Meralco ka, lineman, kasama sa trabaho niya yung maghukay para sa poste, no? Lalo pag may bagyo. Noong mga year 2000 kasi, yung mga poste noon, karamihan, pa lang, kahoy pa lang, no? Kaya yun yung kasagsagan na nagpapalit na ng concrete, no? Concrete na poste. Kaya bakbakan talaga noon yung merong gamit ng Meralco na panghukay na parang machine, di ba? Pero pagdating doon sa mga lugar na mga hindi kayang iakyat yung sasakyan, di ba? Mano-mano talaga yun. Maghuhukay kayo. Sabi ko parang kaya ako nagpunta sa Manila kasi nagsasawa na ako sa bukid eh. Kaya sabi ko magbago ako, mag-iba ako ng trabaho. Kaya nga pinilit ko talagang matutong mag-drive. Kaya yun, wala akong wala pa akong kaalam-alam noon kung paano kumuha ng lisensya. Basta lang, punta ako doon sa LTO, pero sinisigurado ko na legit yung makukuha ko. Kasi wise talaga ako noon, kaya galing ako ng probinsya, masyado akong wise pagdating dito sa Maynila kasi alam ko ganun ang mga kalakaran. Di ba? Maraming mga manluloko eh sa gwardiya. Doon ako lumapit na para tinanong ko kung pwede bang yung hindi na ako kailangan dumaan sa exam, hindi na ako dumaan sa driving test. Kasi alam ko, bagsak talaga ako dahil hindi pa ako marunong mag-drive eh. Ang alam ko lang atrasabante lang kasi yun lang yung nagagawa ko dun sa mga sasakyan ng Meralco eh. Inaatrasabante ko eh. Kaya nang nakakuha ko ng lisensya, at tama-tama may kaibigan ako na taxi driver. Yun, tinulungan niya ako makapasok. Wala nang road test.
Kasi kakilala niya yung ano, yung chief mechanic. Nakapasok kaya unang biyahe ko sa taxi. Talagang hindi pa marunong. Ang ginawa ko pa nga pagka dispatch ng ano ng unit sa akin, yung taxi, ano uso pa noon yung big body pa, yung 1997 model na mga Toyota Corolla, no? Yung matigas pa ng manibela. Ewan ko kung sino nakaranas sa inyo dyan, nakaranas na mga big body. Kung yung mga dating taxi driver, kung meron man dito nanonood, tigas ng manibela nun. Yun, tapos yan, ginawa ko. Siyempre, excited ako dahil driver na ako, yay! Yung ginawa ko, imbis na bumiyahe, inuwi ko muna yung ano, yung sasakyan sa bahay. Pinag-aralan ko muna. Kasi hindi pa talaga ako marunong mag-drive eh. Isipin mo, galing doon sa garahe ng MG pa yung dala ko noon eh. Diyan ako unang-unang nag-apply talaga. Dinala ko muna sa bahay. Siyempre, gusto mo muna magyabang-yabang doon sa mga kapitbahay mo. Driver na ako. 20 years old, driver na ako ng taxi. Uy, driver ka na. Oo, driver na ako. Kaya yun, grabe ang experience ko na yun eh. Kaya nga unang pasahero galing Valenzuela, talagang nahalata nila na patay ng makina. Kasi yung tigas ng clutch nun eh, kasi manual yun, di ba? Panay-patay yung makina. Tapos halata rin nila yung driving ha. Dito na kami banda sa may ano eh, galing sa lang Malintana, dumaan kami sa may Tatawid, Malabon. Kasi ano sila, pier eh. Di ba medyo masikip yung sa may Malabon na yan, yung daan dyan. Nakikita nila, maski yung tricycle, hindi ko kayang overtikan. Natatakot ako, bago lang eh. Kaya sabi ng pasahero, hindi na siguro na makatiis. Kasi panitingin din sa oras eh. Siguro naghahabol sila ng oras. Dahil uso pa noon yung barko pa eh. Pagka aeroplano, mahalang aeroplano eh. May kaya ka na sa buhay noon kapag nakasakay ka sa aeroplano. Kaya barko pa lang talaga ang uso. Kaya sabi sa akin, buti mga sakto din, mga Bisaya sila. Bay, baka pwede ako na lang mag-drive bay. Kay nagdali mi bay, driver din kami. Kaya yun, sige, sila nag-drive. Yun, sa kanila ako kumuha ng teknik kung paanong diskarte sa pagdadrive. Paano ba yan? Parang sila yung nagseminar sa akin. Ganito yan bay, ganyan. Yun. Hanggang sa natuto tayo. Wow. Grabe ito, hindi na to vlog. Ang kwentong buhay na to Naikwenta ko lang naman sa inyo para yung alam ko merong makaka-relate niyan. Dahil karamihan naman na lalo kung galing sa taxi. Karamihan dyan, ang iba dyan yan ang pinagdaanan. Kaya tandaan nyo, kapag galing na ng taxi yan, yung kung mayroon operator dito na nanonood, kapag galing yan sa taxi at galing pa sa malalaking kumpanya katulad ng MG noon, RE, ganyan, matitinong driver yan. Yan yung kunin yung driver talaga. Yes, dahil sigurado matitino yan, dahil hindi tatagal yan sa MG, RE na yan, yung mga malalaking taxi company na yan, hindi yan tatagal doon kung hindi yan matino. At saka sanay na sa kalye yan, hindi na mahihirapan yan. Makaka-boundary at makaka-boundary yan. Yan ang tips ko sa mga operator kung mayroon nanonood dito. Okay? Alam nyo, kaya ako naman sinishare dito lahat ng kaalaman ko sa pagiging taxi driver o grab driver. Kasi yung iba nagagalit kasi kaya daw dumami na daw yung grab driver. Kaya ito na ngayon, mahina na ang grab. Dahil ang dami na, sobra-sobra na. No, dapat hindi po tayo magiging madamo. Okay? Kasi pare-pareho po tayong tao na naghahanap buhay. Lahat tayo gustong kumita. At cycle ng buhay yan eh. Kasi katulad natin, ako, hindi natin masasabi, kahit gusto natin pumasok dito sa Grab or sa ibang 10 base, hindi natin masasabi yan ng bawat isa niyan ay tumagal. Pwede kasi katulad ko, diba noon nasa Meralco ako, lineman, hindi ako tumagal kasi hindi ko siya gusto. Pwede yung iba na makakapasok dito at susubukan nila ang pagiging Grab driver, pwedeng hindi rin sila tumagal. Okay? Kasi hindi rin nila gusto, hindi sila sanay sa ganong klase na trabaho. Ganon yun. Kaya huwag kayong magagalit na dumadami yung nag-a-apply na Grab driver. Huwag ganon. Dapat naging makatao po tayo. Pabayaan natin sila. Kasi yung mga hindi talaga kaya, aalis din naman yan, maghahanap din yan ng bago. Susubukan lang naman yan. Yung iba yan, susubukan lang.
Kung kaya, pag hindi kaya, lilipat yan. Ganun ang cycle ng buhay. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Hindi mo pwedeng ipagkait sa kanila yan. Di ba? Ano yun eh? Kasama yan sa pagiging tao natin. Di ba? Huwag ganun. Huwag tayo maging madamot. Malay mo, dito pala sila suswertehin, di ba? Sa ganitong trabaho. Ganun yun. Ikaw, mo rin alam. Hindi rin din pala dito yung ano mo, swerte mo. Pwedeng pansamantala lang to. Tapos nakahanap ka ng mas magandang opportunity sa iba, di ba? Dito mo rin nahanap habang ikaw ay nasa Grab, di ba? Nakakuha ka ng ibang opportunity na pagkakitaan. Galing mismo sa pasahero mo. Ganun ang buhay. Kaya huwag tayo maging madamot. Magpasalamat tayo kung nandito tayo ngayon, kumikita tayo, di ba? Yun ang importante dyan. At nakatulong tayo sa iba. Huwag natin ipagdamot yun. Hindi masama na mangengganyo tayo. Pumasok sila dito, subukan nila kung baka naman dito sila swerte, di ba? Okay lang yan. So ngayon nandito na ako sa Cubao. Ang oras natin ay alas 8:34 na, no? At mag-almusal muna ako. Dito ako ngayon sa ano, suki ko dito sa Cubao. Okay? So tama na muna yung kwento. Medyo mahaba na yung ating ano, oras oh. Hindi na vlog to, kwentuhan na to. Kung ano na to eh, kwentong buhay na to. Okay, sige. Tara, almusal muna tayo mga ka-PJ. Let's go! So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 7:35 na ng gabi, no? April 6, 2025, no? Araw ng linggo. At dito na nga, maaga tayo magpapahinga ngayon dahil mamaya lalabas ulit tayo ng maaga. Okay? So ang earnings natin ngayon ay 5,041, no? At naka 22 na bookings, no? Medyo maganda-ganda yung biyahe natin ngayon dahil nga medyo malalaki yung mga booking. Kaya mabilis tayo naka-hit ng 5,000. At yun na nga, tayo ay magpapahinga na dahil meron pa tayong biyahe bukas. Meron na namang non-trip sa atin, no? Na 1 star na naman tayo. May nag 1 star na naman sa atin. Okay lang yan, hindi naman natin nakakain yung 1 star na yun. Okay, so mga ka-PJ, hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa araw-araw na pagsubaybay sa aking mga video, no? At yun na nga, ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios sila. Ingat!